Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron na pong bagong speaker. Di natin alam kung left or right. Ang speaker po kasi dalawa yan eh. Merong pang kaliwa, merong pang kanan. Speaker ho ng sound system. Pero sa kamera po mga kaibigan, ay itinalaga ng ilang congressman bilang bagong speaker nila. Speaker nila. Ito pong si Lord Alan Velasco. Si Nipa, si Cayetano. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang masipa. May paile-eleksyon pa kasi ang taran. Mamaya na yan. At sinasabi naman ni Cayetano, mga kaibigan, yun daw session na ginawa sa labas ng kamera o sa labas ng batasan. Yan daw ay fake. Pirated. Lahat naman kayo fake eh. Meron pa bang hindi fake dyan sa kamera? Mga damuho kayo. At muli na namang sinabi ng Palasyo, ayon daw ho kay Presidente Duterte, na siya'y hands off o walang pakialam ha. Yan sa nangyayari yan sa kamera. Ito'y pagkatapos niyang gumitna para po sa term sharing deal. At sabi na sa inyo, labanan Cayetano versus Sara Duterte. Bakit? Kasi po suportado si Lord Alan Velasco ng anak ni Presidente Duterte. Sinuporta ng hugpong ng panggagago, pagbabago. Suportado nila si Velasco. Sabi naman ni Cayetano kay Velasco, I will not let you burn this house down. Di ko pa hihintulutang sunugin mo itong batas, itong House of Representatives ng mga buhaya. Yung buhaya wala ron. Yung House of Representatives lang. Meron hong bagong deal. Itong si Boy Finger, Teddy Boy Locsin, sa China, mga kaibigan, para magkaroon ng fast lane para sa mga Chinese nationals. Lintik po, no? May VIP lane. Ito'y sa harap ng pandemya, mga kaibigan, na ang lahat ay nagsisikap na wag magpapasok ng mga dayuhan. Pero ito tayo, may pass lane. At sinasabi ho ni Lorenzana ng Department of National Defense, ang China, yung kumpanya raw ng China na merong sapi na 40% doon sa dito, immaterial daw po yun. Para ito doon sa mga nangangamba sa ating pong national security. Nagiging komunista na po ang Armed Forces of the Philippines.
magkakabaliktad na ho yan. Yung mga naniniwala sa demokrasya at sa rule of law, alinsunod sa konstitusyon natin at sa government system natin, mga kaibigan, tayo na pong mga mamamayan ngayon natutol sa komunismo at komunista ang malamang na ideklarang illegal, no, dahil dito sa sinasabi ni Lorenzana. Sabi yun ng si Raulo, opisyal ng DNR, hindi raw naman na inanod yung pong yung dolomite sand sa Manila Bay, kundi ito'y natakban daw ng kulay gray na buhangin. Alam ba ninyo na nagtaasa na pala ang tuition fee? At ito ngayon, mga kaibigan, ay pinoprotesta ng mga estudyante at mga magulang doon po sa Cotabato City. Bueno, yan po ay ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Eto mga kaibigan, alam na natin lahat ito, no? Ha? Konti na lang hindi nakakaalam nito, tsaka yung mga kababayan natin sa nasa ibang bansa, ha? Na binubuo daw po ng 186 na mga mambabata sa Kongreso, sa Kamara, or majority ng 299 na miyembro nito ngayon ng mga buhaya dyan po sa Kamara, ay inihalal nila itong si Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang bagong speaker sa isinigawang sesyon na ayon naman kay Cayetano, yan daw ay illegal. Mantakin ninyo yung election ay ginanap po sa Quezon, sa Celebrity Sports Complex kaninang umaga, sa Quezon City. Ito daw ay sa kabila ng mga question ni Cayetano o ng kampo ni Cayetano tungkol sa legalidad ng proseso. Yan na mahirap eh. Pag iba gagawa, illegal. Pag siya gagawa, hindi illegal. Kahit na labag sa saligang batas, mga kaibigan, no? Ganyan ho talaga eh. Ito si Cayetano, parang puwit ng baboy na hindi maintindihan nito eh. Mga kaibigan eh. Yan o nangyari ngayon. Di ba, hinahamon natin itong mga kongresista na pawalang bisa nila yung pong ginawa ni Cayetano na pagmaniobra. Total, sila rin laman yan eh. Tsaka tayo naman, ang reaksyon natin dito kagad, ano ba mababago dyan? Meron ba? Mawawala na ba nakaw ng mga mambabatas sa pamamagitan ng kanilang pork barrel? Wala naman eh, personal lang na interest nila, pare-pareho yan, mga kaibigan. Dahil kung totoo po yan na itong kongreso may kabuluhan pa ho, mga kaibigan, abay, dapat hindi ho sila pipili sa pagitan lamang nitong si Cayetano at ni Velasco. Bakit po? Kasi yung kondisyon na yan, yung term sharing na yan, na kondisyon na yan, sino ba nagbasbas niyan? Hindi ba si Presidente Duterte, mga kaibigan? So, sa madalit sabi, yung pagkakabasbas na yan sa term sharing, illegal from the very start, sapagkat hindi naman yan ang proseso. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na illegal yan, ikaw nagsimula niyan eh. Makaupo ka lang eh, di ba?
bakit ninyo isinangkot diyan sa term sharing na yan ang presidente? At kaya nga nabuo yung term sharing dahil nakialam ang presidente ng Pilipinas. Hindi mo ba maliwanag yun, mga kaibigan? Yun yung pagkakaupo mong yun, masama na yun Pagsira na yun sa rule of law. Kaya ngayon, sabi nga kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Hindi ba? Mga kaibigan, yun din ang inani mo. Kaya sinasabi natin, palagi, mga kaibigan, kailangan tayong lahat ay sumunod sa rule of law. Pero mga walang hiya na po ang karamihan sa nakaupo sa atin ngayon. Lalo na dyan sa Kamara, sapagkat kapag kayong labag sa rule of law, pabor sa kanila, abay, walang illegal doon. Pero, pag hindi pabor sa kanila, mga kaibigan, doon lang nila sinasabing illegal ang isang bagay. Lapid fire, bumabanat, bumabatikos. Akala mo naman itong si Atienza, totoo sinasabi, no? Hindi niyo ba nahalata? Walang nagsasalita sa Kamara kung hindi yung mga itinalaga. Halimbawa, yung manipulasyon nila doon sa speakership ni Cayetano. In the first place, pumayag kayo doon sa term sharing. Nung matatapos na, marami nang sinasabi na kesyo-kesyo ito si Cayetano. At ang ginawa niya, nung hindi na suportado yung paglalambitin niya sa pwesto, mga kaibigan, ano ginawa niya? Nag-resign kuno. Pero inorchestrate. Ginawa ng script. No? Ito niya gagawin ko. Katunayan, bibigyan ko kayo ng 2 million. Yan. Bawat isa sa inyo, binigyan ng 2 million Pambakasyon mga kaibigan Ngayon, binigyan ng 2 million di nag-resign siya. Tapos nagsalita yung gago na mga mga alalay niya. Na sila Mike, si Mike. Yung puro mga party list, mga kaibigan. Yung mga party list na ito, kung mga makaasta, akala mo, sila na nagsasalita Meron pa ba kayong naririnig na regular congressman? Paano? Puro bobo yan. Mga baboy lang yan tignan mo nangyari ngayon, nakakuha ng bilang si Velasco. Samantalang nung bago sila magbakasyon, at pag isara ni Cayetano yung kongreso, lahat nasa kanya Bakit? Nandun yung hawak niya yung darak para lalamunin ng mga baboy sa kongreso. Ano nakuha na? Ano nangyari? Lumipat naman. Sapagkat yun naman ang may hawak ng labangan. Kaya yan, wala namang, sabi nga ni Cayetano, binaboy ninyo kongreso. Para bang hindi siya lagi kasali, Pagka masama, hindi siya lagi kasali, mga kaibigan. Lalo na pag hindi siya ang kasali. Hindi siya gagawing speaker. Hindi niya makukuha yung gusto niya, abay, doon lang nabababoy Pero pag siya mambababoy, okay lang, mga kaibigan. Yun yung sinasabi natin Galit lang yung mga yan sa mga magnanakaw, pati itong mga butante, di ba, ng mga gago. Galit lang kayo sa magnanakaw pagka iba magnanakaw. Pero pag paborito ninyo magnanakaw, hindi kayo galit. Percy Lapid, bumabanat. Lapid fire. Asan ba tayo? Ito eleksyon na nangyari kaninang umaga, mga kaibigan, sa Celebrity Sports Complex. Ang babaw ng mga pinagsasabi rito ni Cayetano.
Kesyo, Kongreso ba yan? Talagang, alam mo, pag galit ka, at pagka ikaw ang ugali mo masama, masamang ugali, di ba? Katulad ni Cayetano, abay, lahat maiisip mo Katulad niya, kesyo, hindi raw Kongreso, yung pong Celebrity Sports Complex kung saan doon ginanap ito pong sesyon ng mga nagpatalsik sa kanya. Ang tawag dyan, sinipa ka, di ba? Sipin mo, nag-resign ka. Ba't ka magre-resign in the first place? Wala ka naman pagre-resignan. Ngayon mo gawin yung pagre-resign, di ba? Ngayong, ayan, babuyan na kayo, mag-resign ka na bilang congressman. Di ba? Pero speaker, may kasunduan kayo Actually, kinikilala mo yung kasunduan, ayaw mo lang kilalanin. Dahil gusto mo, ikaw pa rin. Di ba? O, mga kaibigan. O, ngayon, sabi naman itong si Lito Atienza, siya pala ang nag-move para madeklara na bakante yung speaker. Posisyon ng speaker. Oh, mga kaibigan. So, nando na. Dala-dala pa yung ron yung bang yung emblem ng ng kamera. Di ba? O, kasi sabi nila, illegal. Wala. Wala dun yung yung isinusuksok na ganon. Na meron logo ng House of Representatives. Dapat ang logo nyo, lakos Puro kayo buhayar yan Di ba? Oh, mga kaibigan. Pero ang bottom line dito, wala namang mababago Hindi ba? Oh, kahit na sino sa kanila mamuno dyan, pareho lang naman yan Katunayan, ipinagmamalaki nga ni Velasco ang suportang nakuha niya mula kay Presidente Duterte sa pamilya. Pinasalamatan niya yung pamilya. Anong sasabihin yung hindi nakikialam ang presidente dyan? Di ba? Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Hindi raw nakikialam, mga kaibigan, ang pero pinasalamatan niya sa suporta ng pamilya. Ala na mga kaibigan, wala nang patutunguhan itong ating bansa Ngayon, kung gusto ni Alan Peter Cayetano na makapagbangong puri, abay, kumalas ka na. Di ba? Tinadyakan ka na Oh. Di ba? Pagsipa sa'yo yan. Tsaka nung pagkatapos mong tarantaduhin yung kamera, hindi ba ang sabi ni Presidente Duterte doon kay Alan Velasco, mga kaibigan dalawa tayo anyang naloko. Di ba? Niloko anya tayo. Ayun, mga kaibigan, po. O ngayon, immediately, kung paano yung ginawa ni Cayetano na resign, wala ka naman pagre-resignan Di ba? Ang gagawin mo lang, kikilalanin mo yung katarantaduhang ginawa ninyo na kayo ay mag-usap-usap na maghahati kayo sa pwesto at ang kausap ninyo yung inyong ginudyos na si Presidente Digong nyo, di ba? Kaya yun din ang ginawang proseso sa kanya, mga kaibigan. At ang masama, pareho silang nagkiklaim na meron silang bilang, di ba? So lumalabas, talagang puro kayo walang ya. Di ba? Wala naman na bago Alam mo, sayang sayang ang pagkakataon. Ito sana ang pinakamagandang pagkakataon para kahit papano, kahit bahagya, makabangon ang napakabaho na imahe ng kamera. Kung itong mga congressman na ito, hindi ganyan ang ginawang proseso. Alam nyo, sabi nga, kahit sino sa kanila pumalit, wala namang mababago
hindi nga natin alam kung ito'y magiging mas masahol pa eh. Di ba? Magiging mas masahol pa yan eh. Oh, hindi, wala nakakaalam yan. Pero kung ang ginawa nila, yun talagang tunay na pagpili sa liderato ng Kamara, abay, baka sakali, kahit bahagya, maibangon ninyo ang napaka sama na imahe niyang Kamara. Ngayon, anong itsura nyo? Kala nyo ba may naniniwala sa inyo? Kayo-kayo lang yan eh. Sila-sila lang yan, yung naniniwala at hindi naniniwala. Pero ang tao, wala na yan. Alam na ng taong bayan na yung pinaggagawa ninyo, pansarili nyo lang lahat yan. Katunayan, yung budget na pinag-uusapan nila dyan, mga kaibigan, kuwan ho yan. Yan ang dahilan kung bakit pinipilit ni Presidente Digong nyo na maipasa. Di ba? Kung maipapasa yan, di nga namin alam kung pinaglalaruan nyo lang ang taong bayan eh. Hindi ba? Maaring drama rin yan. Di ba? Kasi kung may katotohanan at hindi drama lang yan, mga kaibigan, hindi nila bubusisiing nilang mabuti yung budget na yan. Baka kaya ginawa nila yung eksena na yan para mabilis na maipasa yung budget nang wala nang bubusisi. Yung budget na kargado ng santambak na pork barrel, mga kaibigan, na nakasingit na mga pork barrel. Sino nakakaalam niyan? Kayo-kayo lang. Di ba? Kayo-kayo lang ang nakakaalam kung pinaglalaroan ninyo ang mga mamamayan at ang pera ng taong bayan. Ngayon, pagka naipasa yan, ibig sabihin, ang liwaliwanag, pasado rin yung pork barrel nila kahit labag sa saligang batas. Di ba? Nag-allocate na sila ng mga pondo eh. Nagumpisa nga yan, di ba? Yung paglutang ng banat kay Cayetano, sinimulan yan doon sa nakasaksak na mga na pork barrel na hindi identified kung saan gagamitin. Mga kaibigan, ilang daang bilyon yata yung allocated na budget para sa Taguig. Napakaliit lang yan Taguig. Saan nyo gagamitin yan? Hindi ho nakalagay. Tingnan ninyo, napakawalang yapa ng mga taong ito. Nung isara nila yung Kongreso, i-adjourn nila, yung session, mga kaibigan, nagbigay pala ng tigda 2 milyon sa bawat congressman. Siyempre, ang binigyan nito, yung mga bumoto sa kanya. Yun agad ang unang siyempre, magtatamasa dyan sa pondo na yan. Ito po ay sa harap na ang mamamayan ay patay gutom. Na hindi po nabigyan ng sapat na tulong ng gobyerno sa loob ng ilang buwan na marami ang nawala ng hanap buhay. Mga kaibigan, hindi nila natulungan. Pagkatapos namigay ng tulong, puro ninakaw pa ng mga barangay captain tsaka ng local officials yung pera, kaya walang nakarating. Kung meron man nakarating, ilan lang ho yun nabigyan. Pigmamalaki nyo yun. Kahit na 8,000 binigay ninyo at natanggap na 8,000 yun, halimbawa, at marami naman ang hindi nakatanggap ng 8,000, hindi pa rin sapat yun. Mga kaibigan, mabubuhay ka ba ng ilang buwan tayong naka-lockdown hanggang ngayon? 7 buwan. 8,000. Di wala pa 1,000 isang buwan. Paano napagkasya ng tao yun? Kung 8,000 yun. Hindi ba? Yung mga nabigyan lang, isipin ninyo yan. Tapos sila, magbabakasyon lang, 2 milyon.
Dahil yung kapalit, sabi nga sa inyo, wala namang papayag na ganun eh. Sa drama, yung magbobotohan, nang walang gayla. Nang walang kapalit. Parang yung investigasyon sa ABS-CBN, yung bang mga yun magpapagod na halos mapatidan litid ng mga tarantadong congressman na nagpasara ng ABS-CBN kung walang kapalit. Isipin ninyo yan. O, kita ninyo ngayon, nakabalik yung ABS-CBN, di ba? Sa ibang channel. O, yan po mga kaibigan Lahat ng ginagawa nila, puro may kapalito yan. Kaya huwag nyo sasabihin, wala na kayong moral ascendancy, moral authority. Lahat ng question ninyo, nito sila Cayetano, tungkol sa mga proseso, pare-pareho kayo. Kahit yung kampo na yan ni Velasco, pareho lang kayong mga dupang. Yan ang mahirap. Dadating ang araw, magkakasama kayong dupang, kayo-kayo rin magkakagatan. Di ba? Kayo-kayo rin parang mga buhayang magkakagatan. Mga kaibigan. Kasi wala na kayong wala na kayong karibal kayo-kayo na lang Di kayo-kayo na lang yung magkakagatan dyan. Di ba? Dyan talaga mauuwi yan. Paano hindi sinusunod ang tinatawag na rule of law, mga kaibigan? Lahat sinisira dito. Pati yung proseso ninyo dyan sa Kamara. Alam nyo, pagkakataon sana nila maibangon, di ba? Ito napakabantot na imahe ng Kamara. Mantakin ninyo sana ang ginawa nila, imbes na ganyan, wala naman na bago ron Ang napapaboran lang yan, sila. Paano kung may nagbigay dito ng kwarta, di nakadoble sila ng pera. Naglagaring hapon pa, 1, 2, 3 pa ang lakad, di ba? Sipin mo, tumanggap sa kabila, tumanggap pa rin sa kabila. Katulad nung suspecha raw ni Cayetano, binilang niya raw. Meron daw siguro mga 6 na 2 beses bumoto. Mga kaibigan, ano pa inaasahan nyo? May kapalit Hindi ba? Paninindigan ba yun? Tsaka, ang proseso dyan, kayo lang ba 2 maglalaban sa speakership? Natapos na yung term sharing, nababoy na. Di ba? Total, sinalaula nyo na rin lang. Di sana, ang ginawa ng mga congressman, hindi. Mula sa ibang congressman, pinayagan na lang nila na makatakbo ang kahit sino na gustong maging speaker. Kaya may suporta ka ng presidente, kaya hindi naman yun ang importante sa speakership Ang importante sa speakership, para kang pangkaraniwang botante, pipili ka yung alam mo na makakabuti para sa interes ng bansa at mamamayan. Hindi ba? Dapat ganon. Hindi po Dito po, ang pagpili ngayon ng speaker, kailangan yung kasang-ayon sa gustong mangyari o susunod sa gustong mangyari ng executive. Abay, di sira ang rule of law. Hindi ba? Hiwalay kayo Wala nang check and balance. Dahil sa ginagawa ninyong katarantaduhan dyan sa Kamara na yan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Meron tawag sa telepono? Ipagbigyan mo ng ng linya yan. Meron po tayong tawag sa telepono mula yata sa Quiapo. Sa lungsod ng Maynila, sa Quiapo. Pakinggan ho natin. Hello? Hello, magandang gabi po. Ay, sandali inaayos lang yung linya nyo. Hello? Opo. Ayan, okay ho. Magandang gabi po.
Yeah, magandang gabi po, Kuya Percy. Opo. Sino po sila? Si Armando Juan po ng Barangay 384, Quiapo, Manila. Saan ba ho yung 384 na yung lugar? Sa Quiapo. Sa Quiapo, Villalobos. Ay, Globo de Oro pala. Globo di yung malapit sa tulay. Opo, sa may Manila Golden Mosque. Di ba, inchik ang ano dyan, chairman dyan? Ay, hindi po. Ang Barangay 384, ang chairman mo dito si Abubakar Sharif. Kala ko yung inchik eh. Hindi po. Labas po ito ng Manila Golden Mosque. Oho. Sige po, ano po ang dahilan at napatawag kayo? Nabanggit nyo, sir, yung ginawa nila doon sa sa Taguig na nagbigay ng 2 million. Hmm. Di ba? Hindi. Dito rin ho, nangyari din po yan dito. Yung 2 million Hanggang ngayon, po, suhol yun sa mga congressman. Pero yung allocation, baka, ewan ko kung anong tinutukoy nyo, yung allocation, budget allocation ba? Yung pork barrel? dito rin kasi ang nangyari po. Ang nangyari, nung binigyan kami ng June 17 ng kalahating form daw, yung kalahati sa DSWD, pag meron kami nun, meron na yung ayuda, pero ngayon, October na, wala pa rin po. Ano yan, pangalawa? Wala pa kaming pangalawa, sir. First tranche, hindi pa kami nabigyan ng mga demonyong taga-DSWD dito sa Maynila. Ninakaw na ho yun. Yung, may duda nga ako, ninakaw na eh. Hindi ho duda. Sinasabi nila meron, tas walang natanggap. Di ninakaw. Nag-upload sila sa Ano yun? Facebook, sir, na meron na. Ano yun, nag-evaporate? Singaw ba yun? Yung pera ba nagiging singaw? Di ba? Kung nagiging singaw ang pera, tsaka nyo sabihin may duda kayo. Hindi naman ho nagiging singaw yung pera. Sinasabi nila namigay sila ng pera, di ba? Nag-release ng budget para ibigay. Hindi nakarating sa inyo. Di ninakaw nila. Wala na ho, pasubali yun. Oo. Bulagwa ko, sa totoo lang. Dapat makatanggap din ako. Pero wala rin nangyari. Lahat kami rito sa loob ng Manila Golden Mosque, walang natanggap. Oo. Nagtanong kayo sa barangay kung bakit. Yung ibang mga nagtanong, yung iba pong nagtanong, ang sabi sa kanila, punta kayo sa City Hall. Tuturo ka na. Pag galing sa City Hall, sabi naman ng City Hall, punta kayo sa barangay nyo. Ayun. Sa madalit sabi, ginawa kayong bola ng basketball. Pinagpasapasahan pa. Yung mga kapitbahay ko dito sa compound, sir, yun na nangyari. Ginawang bola. Tsaka 2 beses kayo ninakawan. Opo, wala pa kaming second tranche. First tranche, wala pa eh. Ninakaw na yung pera. Doon sa first tranche pa lang yun. Ninakaw na yung pera, niloko ka pa eh. Hindi ba? Opo. Niloko ka pa eh. Pinagnakawan ka na, tapos tuturo ka pa kung saan-saan, di niloko ka pa. Di dalawa kasalanan nila. Ninakaw, naniniwala kang meron, kaya ka naman pumunta rin doon sa City Hall, nagtanong ka rin. Tapos, hindi po ako, sir. Yung mga kapitbahay ko po. Kaya nga, di ba? Naniniwala eh. Di ninakaw yun, pati yung tiwala mo, ninakaw sa'yo. Di ba? Opo. Ninakawan ka na ng pera, ninakaw pa tiwala mo. Yan ang masama. Sabi ko nga, wala naman sila nagawa dito sa pandemyang ito eh. Wala talaga, sir. Ang lahat ng bansa sa mundo ho, Mr. Pangalan ho nila? Mr. Kwan ho. Mr. Kwan. Opo. Lahat ng bansa sa mundo, walang inatupag kung paano ipagkakaloob ang pera. Opo. Para matulungan ang lahat. Walang sinisino rito Amerika, Japan, lahat yan. Australia, Canada. Wala akong sinino dyan. Lahat yan nakatanggap. Kaya wala kayo naririnig bukod sa Pilipinas na hindi kami nakatanggap. Sa Pilipinas lang yun. Sa Pilipinas lang. Di ba? Actually, sir, may narinig pa ako rito eh. Yung mga nag-apply ng mga binata, hindi raw pwede kasi binata. Sabi ko, kasama kayo sa nabiktima. Hindi ho, ano yan, wala ho dapat sinisino yan dahil lahat ay naapektuhan. Opo. Dapat lahat tayo kasali. Namili na nga sila, hindi pa nakarating. Yun ang masama. Di ba? Opo.
Sige po, sa Quiapo ba kayo o sa Taguig? Dito sa loob ng Manila Golden Mall, sa Quiapo. Sa Quiapo. Oho. Opo. Kumusta po naman ang Maynila ngayon? Ah? wala pa rin pagbabago. Hindi ba kayo nagsisi? Hindi ba kayo Hindi naman- nagsisi? Actually, sir, hindi ako nakaboto. Ha? Bagong lipat ako rito, last year lang kaming mag-asawa rito, sir. Ganun o ba? Oo, doon ako. Hindi ako nakaboto rito. Swerte Kaya kayo. naman rin akong bumoto. Swerte kayo. Alam niyo kung bakit? Bakit, sir? Hindi kayo naloko eh. Di ba? Ganun ba? Swerte kayo. Yun man lang, pagmalaki natin ba, hindi ako naloko ni Yorme. Di ba? Opo. Sige may sasabihin Sir, pa ba maraming kayo? salamat, sir. Ha? Maraming salamat po sa ibang pagkakataon sa tawag ko ako. Nakikinig ba kayo sa radyo? Opo, hininaan ko lang kasi baka mag-feedback. Tama. Gabi-gabi ba kayo nakikinig o ngayon lang? Opo. Matagal na nasa kabilang himpilang ka pa doon sa Kalampag. Ay, ano ba yung tawag doon? Sa kabila. Sa Kalampag. Pati column ko, alam mo mukhang nagbabasa ka rin ng column ko sa dyaryo. Bulag ako, sir. Bulag ako. Nung nandun pa ako sa Project 4, nakikinig na ako sa inyo, sa kabilang himpilan. Yung ganun ba? unang himpilan noong 2007. Oo. Tama, no? Matagal na, no? Na sinipa ka rin doon. Tapos sinipa ka doon sa kabilang, yung huling himpilan mo, sinipa ka rin ng, yun na yun. Oo. Sinipa ka rin sa, ayoko nang banggitin ng pangalan. Kasi Ganun bawal talaga kung si Cayetano nga, nasipa Ikaw pa, sir, na nag-commentator lang. Yung pinagkakapirahan yun. Ito, hindi naman pinagkakapirahan to, di ba? Sir, nabanggit mo ang ABS-CBN. Bakit yung dalawang, sir, lumipat sa kabilang himpilan? Bahala sila sa buhay nila. Dalawa yun. Si Dos Fordos. Bahala sila sa buhay nila. Andoon sa Rojas Boulevard. Yung kaunahang sa Pilipinas. Alam mo yun? Hindi, natanggal din sila. Tinanggal din sila. Doon sa kauna-unahang istasyon sa Pilipinas? Tinanggal din sila. DCRH? Hindi, tinanggal din sila kaya sila lumipat. Oo nga, andun na sila ngayon sa kauna sa Sinipa NBC. rin. Sinipa kami lahat. Di ba? Okay, sige sir. Maraming salamat po para makatalakay pa po ng ibang topic. Salamat, Mr. Kwan, ha? Yes sir, opo. Salamat sa inyo. Maraming salamat din po. Si Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Salamat sa pagtawag ni Mr. Kwan ng Quiapo. Asan ba tayo? Pinag-uusapan natin. Sabi ni Cayetano, fake yan. Yang session outside house. Yan. Ang Celebrity Sports Club ay hindi namang kongreso. Tama. Alam naman namin yun, hindi naman kami tanga. Di ba? It creates a disturbing precedent. Disturbing precedent daw ngayon may fake session na ginawa. Yun po mga kaibigan, fake daw yun. Siya rin fake Alam nyo bakit isang tanong? Bakit pasama ng pasama ang takbo ng ating pamahalaan? Isa sa dahilan niyan, iniisip ko rin kanina, yung siyempre maraming dahilan, di ba? Kung ba't pasama ng pasama. Ang isa sa dahilan po riyan, yung marami sa nakaupo kasi ngayon. Ang gobyerno natin nauupo. Halimbawa, yung mga, lalo na elected officials, Sa elected officials, hindi mga hinalal Hindi tunay na ibinoto ng taong bayan. Mga kaibigan. Kahit pa sabihin mong, di ba, ang desisyon naman sa mananalo yung majority na nakakuha ng majority votes, di ba? Pero, ni majority vote, hindi nila nakuha Marami peke. Marami sa kanila ang peke. Sa senador, alam naman ninyo yan. Sa mga senador, may mga peke tayong senador.
hindi nanalo yan. Ha? Paano mo nasabing hindi nanalo? Pinroklama yan ng COMELEC. Pinroklama yan ng binilang ng COMELEC yung boto, tsaka ng Smartmatic. Yun na nga mga kaibigan Pwede kang manalo o pwede kang maupo sa pwesto nang hindi ka nanalo. Alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Kaya, nagkakaleche-leche. Kasi hindi nila talaga pinaghirapan yung unang-una, hindi walang tiwala ng taong bayan Yung pagkakaluklok nila sa pwesto Lokohan lang nilulunok na lang ng publiko Di ba? Pwede ako ipinalo ng COMELEC kung magbibigay ako ng pera. Lalo na party list. Pag nagbigay ako ng 5 milyon dyan, accredited na party list ko, pwede ng kumandidato yan. Di ba? Pagkatapos, siguro hihingi pa sila ng dagdag sa'yo kung gusto mo na ikaw ay mapabilang. O gulpi na yung 5 million. Dati yun 5 million, ewan natin ngayon. Kaya nakita ninyo, ang daming party list na hindi nyo narinig ang pangalan. Lokohan. Ni walang kinakatawan. Na sektor na sinasabing, ano ba yung party list? Pinayagan sa batas yan, ginawa sa batas yan, para kumatawan sa napapabayaang sektor. Sino kumakatawan sa mga demonyong yan? Sa napapabayaang sektor. At kung sila'y kumakatawan sa napapabayaang sektor, meron na ba nangyari? Nabago ba nila yung kapalaran? Kapakanan ng mga sektor na kanilang kinakatawan? Kaya yung party list, isang malaking Isang malaking, ano ba maitatawag mo dyan? Sindikato yan Di ba si Digong nyo din ang nagsabi minsan yan, di ba? Yung party list, ginagamit lang na mayayaman yan Alam niya pala Pero ang suporta nila nanggagaling sa party list. Di ba? Mga kaibigan. At ito mga party list, representative na ito, akala mo kung mga sino, sila nag-ahari sa Kongreso. Natatawa ako kanina, pinanonood ko yung kapraso lang naman Ang napagmasdang ko kaagad doon, mga kaibigan, isipin mo, Lito Atienza, party list. Dating mayor ng Maynila yan. Bakit nasa party list? Bakit hindi siya makatakbo bilang isang regular congressman? At saka yung si Lito Atienza para sa kaalaman ninyo, mas una kong nakasama yan kesa kay Mayor Alfredo Lim. Ako na makapagsasabi kung anong klaseng pagkatao meron si Lito Atienza. Tsaka yung pamilya niyan, mga kaibigan. Kilala ko yan Ang dami kong tulong na pagkaloob din dyan sa pamamagitan ng aking trabaho bilang komentarista. Sapagkat noon, naghahanap tayo ng mga bagong muka sa politika na inaakala natin sila yung mga makapagpapabago. Ganun tayo Tumutulong tayo para sa ikabubuti ng lahat na inaakala natin na makabubuti sa lahat. Kaya sabi ko sa inyo, puro kabiguan ang inaabot natin Kung kami na nga nakapagsiservisyo sa kanila, kayo pa kaya na binabayaran lang tuwing eleksyon ng mga kandidato para iboto sila? Sipin ninyo yan. Kaya, mga kaibigan party list, tingnan mo. Nakikita ko, meron mga may edad na ron, pero wala, nakaupo lang. Mag-iintay lang ng taasan ng kamay. Para si Lito Lapid.
Ha? Si Lito Lapid, ganyan ang papel sa Senado eh. Mag-iintay yan ang taasan ng kamay. Pag nakita niya, yung mas marami yung, kung saan mas maraming magtataas ng kamay, ha? Doon siya sasali. Ha? Para mapabilang siya. Doon sa mananalo. Ganun siya eh. Oh, halimbawa, yes or no. Sinabi, oh, divide the house. Ha? Yes or no lang to. Ha? Oh, yes. Titingnan mo, hindi mo na magtataas si Lito Lapid. 24 yung senador, di ba? O, bibilangin niya yun. Pag naging 13 yun, tataas na kamay niya. Pero pag yung konti, hindi magtataas ng kamay yun. Sinabi, o, sino ang no? Nandun na yung majority, di ba? Ayun, mabilis na, tataas na kamay ni Lito Lapid doon. Kasi alam niya na bilang eh. Mathematics. Yan ang naging papel ni Lito Lapid lang. Oh, alam nyo, anak ng itong mga congressman to, wala na. Hayop talagang no. Sa palagay nyo, ano gagawin ni Velasco? Aber? Ha? Doon ba sa nangyaring yan eh, may maaasahan ng taong bayan na magiging malaya yung kamera sa executive? Wala. Sila na nga nagsasabi kung ano yung gusto ng presidente, yun ang gagawin nila. House of Representatives of President Digong nyo. Hindi ho House of Representatives na ng taong bayan yan. Ang tingin ko, puro bobo na yung nakaupo dyan eh. Ni konsihal, hindi napapasa eh. Mga kaibigan eh. Alam ba ninyo, konsihal nung araw? Sa Maynila. Maynila, mga konsihal pa lang nung kahit saan. Kahit sa Paranaque. Mga mga mararangal na tao eh. Ha? Sa Maynila eh. Mga merong mga yung bearing kung tawagin. 'Di ba? Di mang sila ganong katalino, pero makikita mo yung yung simbolo ng opisina ng gobyerno sa kanila. Kita mo, ramdam mo. Na talagang pinapahalagahan nila yung kanilang pwesto. Oh, pero alam nyo, katulad ngayon. Oh, isang tanong agad yan sa kaguluhan yan sa Kamara. Ngayon bang, halimbawa, si Velasco na nga, kasi pag may banta pa itong pangkat ni Cayetano, di ba? Hanggang ganyan lang naman yan eh. Oh, mga kaibigan, ang dami na raw niyang binanggang higante. Sino yun? Si Gloria? Late-late ni Gloria, paano naging higante yun? Ha? Mga pandak yun eh. Oh, hindi, sino bang higante yung tinutukoy nito? Ha? Na binangga niya raw. Si Trillanes. Hindi na may higante yun eh. Oh. Ito si Cayetano, kung ano mga pinagsasabi, no? O sige nga, banggain mo na nga itong administrasyon ngayon. Para kahit bahagya, maniwala kami sa sinasabi mo. Di ba yan ang unang-una pa lang na talagang Speaker of the House yan? Maitalaga rin sa pwesto sa DFA. Ano sabi natin? Pagsisisihan nyo yan. Yang si Cayetano. Unang-una, dating dilawan yan. Di ba? Wala hong kinilalang tao yan si utang na loob. Wala. Lapastangan yan. Mga kaibigan. Alam mo, halimbawa, may pinagkakautangan ka ng loob. Kung hindi ka naman binababoy ng taong yan, siguro dapat nananahimik ka lang eh. Di ba? Di ba, sa issue ni Marcos, magiging tao ba sila? Kung hindi naging nagkaroon ng pwesto, ayun, may tumatawag sa gobyerno
Marcos, hindi nabigyan ng pagkakataon yung tatay nila. Di ba? Nakinabang. Sino pa? Kay Pinoy. Di ba? Tapang-tapang niya, no? Sa mga kaibigan, no? Kumurahin yung mga kalaban ni Pinoy. Di ba? Tapos, ayun, sa bandang uli, babanatan ka rin yan. Di ba? Yan din ang inabot nyo. Ngayon, tawag dito? Sabi ni Presidente Duterte raw, ayon kay Harry Mantica Roque, hands off daw ang Malacanang. Sabi niya, hindi na raw makikialam o sasangkot ang kanyang sarili nitong si Presidente Digong sa mga bagay na may kinalaman sa House of Representatives. Pagkatapos na yung term sharing deal na kanyang inimbento sa pagitan nitong dalawang ito, mga kaibigan, naglagay sa budget ng gobyerno sa alanganin para sa budget ng gobyerno sa 2021. Sabi, let's just say, sabi ni Harry Mantica Roque, he has learned from the politics happening. Talagang lagi gusto malinis silang lahat no? Si Cayetano, ganun din ang mentality niyan. Hindi sila nagkakaroon ng kasalanan, mga kaibigan. Walang yang buhay ito. Buti pa yung Papa sa Roma, nagkakaroon ng kasalanan yun Daig pa nila Infallible Hindi nagkakamali. Wala pang pagkakamali. Mga kaibigan, nakarinig na ba kayo kay Digong nyo na nagkamali siya? Ala pa Tama siya lahat Diba? Ito si Velasco. Nagpunta pa rin sa kay Sara, diba? Ano sabi natin, diba? Ang tunay na punot dulo niyang bangayan na yan sa kamera, yung gitgita na yan sa pwesto, dahil sa pagtakbo ni Sara Duterte na ambisyon niya. Sipin mo, bakit nag-ambisyon yan? At saka yung suporta ni Sara Duterte kay Velasco, ibig mo sabihin, desisyon lang ni Sara Duterte yun. Hindi. Pati ng tatay niya. Di ba? Kaya nga kita ninyo, nagtayo ng organisasyon yung si Sara Duterte kunyari, pero nasa likod nun, si Digong nyo rin. Di ba? Mga kaibigan, maniniwala ba kayo walang pakialam sa isa't isa yan? Tumigil na nga kayo. Siya nagpasimuno niyan. Siya nagbasbas niyang term sharing na yan. Tapos sasabihin niya, wala na siyang pakialam dyan. Ang pakiusap daw niya, ipasa ang 2021 budget. Wala na po siyang pakialam kung anong gawin na mga mambabatas. Matapos ito, sabi ni Harry Roque Mantica. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano ang katunayang may pakialam ang Malacanang? Ang sabi ho dito, presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte affirmed the hugpong ng pagbabago party support of the term sharing agreement in the House of Representatives of Crocodiles. After meeting, yun, kita na ninyo, pwede ba magkaiba ng desisyon yung anak at saka yung ama? Kunyari lang yun, drama-drama.
Matalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan sa ating pong palatuntunan hanggang alas 12 po tayo ng hating gabi. Ayan suportado raw ng hugpong ng panggagago. Pagbabago. Pagbabago ng alin? Congressman Velasco came to Davao City to personally meet me. Yan. Nagpunta raw si Velasco sa Davao para makipagkita sa kanya ayon kay Sara for President. And discuss hugpong ng pagbabago. He intimated that there will be a speakership vote. Mga kaibigan, pinakita yun para yung mga congressman, dito tayo, di ba? Ito ang ating atchoy ngayon sa Kwan. Ang rubber stamp ngayon dyan sa Kamara. Dito tayo. Marami nang nakuha yan si Cayetano na yan eh. Kaya papalitan na natin. Parang ganun lang, di ba? Pero pagbabago, nasaan ang pagbabago? Et cetera, et cetera. Bueno, kayo na magsabi. Kung dito po, tunay na walang pakialaman. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi ulit ni Cayetano, I will not let you burn this house down. Di ko pa intulutang sunugin mo itong bahay na ito. Yan, sabi ni Caldero Cayetano. Yan. Kay Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco, anak ni Presbiterio na dating justice ng Korte Suprema, ngayon gobernador sa Marinduque. Alam nyo, speaking of justice, sabi ko nga sa inyo may mga bagay na halimbawa, pwesto. Alam nyo, mga taong yan, hindi na dapat binibigyan ng ipinagbabawal sa batas. Nahahawak pa sila ng ibang pwesto. Di ba? Tagal nyo naging maestrado sa Korte Suprema. Di ba? Tapos politika rin ang bagsak nyo. O di sa makatwid questionable lahat ng desisyon ninyo. Eto ngayon lahat ng mga sinasabi natin nung araw, nagkakatotoo na
Yan lamang kamakailan yung sa survey. 91% raw si Presidente Digongyo. Ha? May tumawag nga sa akin sa abroad, Canada. Mga kaibigan, ano sabi? Imposible yan Hindi pa nangyari yan. Sintido kumun lang Hindi ka namang nangangailangan maging matalino Para, ang daming tanong sa survey, wala silang nasagot dyan Ni isa na paliwanag. Mga kaibigan Di ba yung mga sinasabi natin? Alam nyo, may mga posisyon, halimbawa maestrado, dapat pinagbabawal na yan na humahawak ng ibang posisyon pagkatapos na makapagretiro ka sa iyong pwesto. Katulad lang nung halimbawa, yung mga gumagawa ng konstitusyon. Sabi ko nga, pwede tayong magpalit lang ng saligang batas kung may mga kondisyon. Kung yan mga magpapalit ng saligang batas, iboboto natin ng bukod. Hindi po pwedeng ang ipagkakatiwala mo ang pagpabago sa saligang batas sa mga nakaupo na sa gobyerno ngayon, lalo na sa Kongreso at Senado. Tingnan ninyo mga pinagagagawa nila. Yan ba pagkakatiwalaan ninyo? Yan ba mga taong yan na swapang? Diyan nyo sa kamay nila ipagkakatiwala ang paglikha, pagsulat ng saligang batas ng Pilipinas? Gago ka pag sinabi mong payag ka. Hindi ho ba? Kasi po, mga kaibigan, sagrado yan saligang batas At ang unang-una, yung mandate ng Kamara at ng Senado, hindi ho para sumulat ng saligang batas. Kung hindi para gumawa ng mga batas, enabling laws. Mga kaibigan, iba ho ang konstitusyon sa mga enabling laws. Katulad ng mga batas sa Revised Penal Code, di ba? Iba yan. Yan ang trabaho nila. Gumawa niyan. Mga batas na hindi pwedeng sumalungat sa mga probisyon ng ating saligang batas. Tapos may temerity si Cayetano na magsabing, binaboy ninyo ang Kamara, konstitusyon, mga ganon, di ba? Yun lamang pork barrel in any form. Kahit na anong tawag mo dyan. Kahit tanggalan mo pa ng pangalang pork barrel yan at na-discovering yan pork barrel. Mga kaibigan, ano yan? Di ba labag yan sa saligang batas? Saan ka kumuha ng mandate na bigyan mo ng 2 milyon pabaon para sa bakasyon ng mga congressman matapos mong i-adjourn ang session? Di ba? Nakakakita. Saan mandate yun? Hingi nga. Kung makapagsalita ito, ang dami mo nang nilabag na batas Ang gawin mo ngayon, abay isumiti mo. Yung pera na pambayad doon sa mga ginamit ninyong supplier, contractor, doon sa ginanap na ASEAN na hindi mo pa binabayaran. Di ba? Yun ang asikasuhin mo. Kasi may batas yun within a period of within certain period, kung 60 or 90 days yata sa batas, kinakailangan after o before yung certain period na yung mag-lapse, kailan maibigay mo na lahat ng dapat mong bayaran. Hindi ba? At magsumiti ka na ng
iyong kung saan mo ginastos yan. Ayaw nila. Bakit? Hindi ba kayang ipaliwanag? Yung mahigit sa 300 million? Kung makapagsalita ito si Cayetano, akala mo, daig pa si Virgin Mary. Lahat na lang tama siya, no? Pagka ganyan ang isip mo, lahat tama ka. May tama ka. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi niya, remember that I love this institution. 1998, nandito na ako. Yan. Kaya nga lumala eh. Lumala ng lumala, nandiyan ka na kasi. Ito pa sabi, marami na akong gulayat na kinalaban. Sino kaya yung gulayat na yun? I have fought many Goliaths already sa English. Marami. Di ba si Goliath higante yun? Di ba? Mga kaibigan. Marami na raw siyang kinalaban na higante. Yun. Tingnan nga natin kung malalabanan mo yung higante ngayon. Di ba? So kung gawin nyo, ipapasa budget, magkakampi tayo dito. Yan. Tignan mo, pero merong merong premise. Magkakampi tayo. Bakit? Kasi yung higante ngayon, yun na nag-uutos, ipasa nyo yung budget eh. Yun di niya kayang labanan. Di ba? Marami na siyang kinalaban. Yun lang di niya malabanan. Kung gagawin nyo, papalitan lang ako, di ako hahadlang. Pero, if you try to burn this house down, kala mo guardian ng ng kamara Kala mo siya si Miguel Arcangel, na ginawang gwardiya sa halamanan ng Eden, di ba? Nung palayasin ng tao ron sa halamanan, mga kaibigan, si Eva at si Adam pinalayas doon, di ba? Sinipa rin Nasipa, katulad natin Sabi nung tumawag di ba? Ngayon, yun ang gusto maging papel yata ni Cayetano, gusto niyang palabasin. Na if you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Parang hindi bading, Machong-macho Parang hindi bading, di ba? Nagsasalita. Tutusin nyo. I was told very, very early that because of COVID-19, ito pa, may sinabi pa ito talagang di masusunod yung October at tapusin ko muna ng December. Ayun. Ang problema nga, yung isa, si Velasco raw, matigas ang ulo. Ba siya hindi, siya lahat yung yung nasa mabuti. Ang iniisip lang, power, yun. Hindi rin niya iniisip yun. Ang iniisip lang, makaupo. Hindi niya rin iniisip yun. Puro doon sa kalaban ng bato So, hindi iniisip ang institusyon. Iniisip mo ba yan? Ba't ang dami yung pork barrel? Di ba? Ang laki ng pork barrel ninyo. Sa panahon mo yan. Ikaw ang pasimuno niyan, ibig sabihin. Di ba? Ikaw ang promotor niyan. Kung budget ng opisina mo, ikaw ang promotor. Hindi iniisip yung image ng ating bansa. Image dan. May image pa ba tayo sa ibang bansa? Ang image ngayon, tanungin mo ko, image ni Presidente Duterte ngayon sa ibang bansa? Di ba sabi ko sa inyo, pag nabanggit ang pangalan niyan pinagtatawanan? Ang tawag sa English doon, crackpot. Mga kaibigan, crackpot. Ginagawa siyang crackpot.
pag nabanggit ang pangalan ni Digong nyo, pinagtatawanan, hindi natatawa. Pinagtatawanan. Tama rin si Obama nun eh. Nung una, di ba, ano sabi? In-approach niya raw eh, di ba? Si Obama, dito sa ASEAN yata, na nagpunta rito si Obama. Oh, mga kaibigan. Ano sabi niya? Nilapitan niya eh. Eh, wala siyang protocol, di ba? Bigla na lang niyang kinausap si Obama. Alam niyo, very kuha ng ano dyan eh. Ang mga security ng US President. Bigla siyang pumasok eh. Sabi niya, I'm President Duterte. Kung ano sinabi niya. Di ba minura nga nung pagkatapos. Alam niyo yung sabi ni Obama, he's a very colorful guy. Pag sinabi siya yung colorful ka, medyo ano yun, hindi magandang reputasyon yun. Di ba? Meron kang reputation. Kaya nga lang, masama ang reputation mo. Pag sinabing ikaw ay colorful guy, mga kaibigan, di ba? Kaya tama rin eh. Ngayon ay na papagtanto natin, tama rin si Obama nun, di ba? Oh. Anong image ng bansa? Wala na nga tayong mukhang iharap eh. Di ba? Unang-una, iginagawa tayo lagi ng kaaway nitong namumuno ngayon na hindi iniisip na manganganib ang kalagayan ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Meron pa sinabi ito eh. Si Cayetano, hindi ko makita eh. Yung pong sa kabila raw, pinalilitaw niya na isang napakalaking sakripisyo sa kanila ang magpunta sa kamara o kaya lumabas para gampanan nila yung tungkulin nila. Di ba ang tungkulin nila pumunta sa kamara para gumawa ng batas, di ba? At yung iba pa nilang mga trabaho na may kaugnayan sa paggawa ng batas. Ngayon, ang pinalalabas niya, para bang napakatapang na nilang tao pag nagpunta sila sa Kongreso dahil may COVID. Ang pagkakamali niya lang daw, sinasama niya pati yung asawa niya. Kasi, congresswoman din daw yung asawa niya. Ibig sabihin, nanganganib ang buhay nila. Yung mga mamamayan, araw-araw nasa labas eh. Di ba? Naghahanap ng ikabubuhay nila. Ginamit mo pang katangian yun. Anong gagawin ninyo? Para kayo ibig mo sabihin utang na loob namin yun. Parang si Presidente Digong nyo, di ba? Hindi lumalabas. Utang na loob ng taong bayan, bakit siya nasa Malacanang eh? Ang gagawin lang uupo. Nakakala mo kung sinong magmumura pa. Once in a while. May kwintas pa rito yung antivirus. Ano yung pangalan nun? Tawag nun. Kumbaga panlaban sa kulam eh. Mga kaibigan, di ba? Anting-anting din eh. Yun ang mga modernong anting-anting ngayon. Mga kaibigan, pagkatapos, may alcohol na, steam, di ba? Nag-i-steam yung musok-usok pa eh. Tapos tayo, gusto niyang gawin, lagyan ng gasolina yung face mask mo, para ma-disinfect. Lintik no? Tapos di mo na ulit siya makikita. At doon naman sa pagsasalita na niyang yun, may lipad-lipad dito Baka pumasok sa ilong ko tong buwisit na ito. Ngayon, meron pang, isang beses lang magpapakita
Ang sasabihin lang, MECQ, GCQ. Mga kaibigan, si Trump walang pakialam sa sa virus, nakalabas na, di ba? Ba nagtanggal na naman ng face mask. Nagtatrabaho, lumalabas. Ha? Yun ang public servant. Katulad din ng ibang mga leader. Di ba? Mga kaibigan, walang iniisip kundi tignan ang kalagayan ng mamamayan nila at paano sila tutugon dun sa pangangailangang makikita nila. Wala na too late na tayo Yung mga tulong-tulong na yan, huli na yan, wala na yan Tapos 91%, sipin mo yun, mga kaibigan. Yung ginawang survey na yun, may pinaplano yun, tandaan ninyo, sinabi ko, itaga nyo sa bato. Ako, suspecha ko, bakit isinama ang Chief Justice of the Supreme Court? Wala naman pakialam ang tao dyan Di ba? Hindi nga kilala yan yung Chief Justice yan Nakakakilala dyan, tayong mga nagbabasa, talagang tinitignan natin kung ano ang lagay, sitwasyon ng ating bansa. Pero karamihan naman, hindi ganyan Di ba? Lalo na ngayon, walang mga dyaryo. Sino bibili ng dyaryo ngayon? Di ba? Kaysa ibili ng dyaryo, pandadagdag sa ulam yun, malaking bagay yun. Di ba? Sa makakain. Karamihan yan, hindi sila interesado kung sino yan Chief Justice na yan at kung ano yan. Akalain mo isama sa survey, ang taas daw ng survey nun. Bakit? Pinataas ang survey. O si Cayetano, ang taas, ba't sinipa nyo? Di ba? Mga kaibigan, yung botohan na yan sa kamara hindi, sabi nung isa na nag-text sa atin, di ba yan nagpapahiwatig na talagang hindi na marami ang sumusuporta dyan. Magkakaalaman tayo pagbukas ng kamara. Yung mga sasama pa rin kay Cayetano, sigurado yun. Aklas na sa ruling party yun, di ba? Kahit pa sabihin yung hindi sila aalis sa partido, pero in principle, kuha na yun. Wala na yun, di ba? Swapang yung mga yan Ang gusto lahat niya, lagi nakikinabang para si Cayetano. Pag hindi nakikinabang yan, babanatan niya yung administrasyon. Ganun yan Di ba? Kasi hindi siya kasali. Pero pag kasali siya, ako tandaan nyo ni katiting na paghanga, simula't simula, wala ako niyan. Kay Cayetano. Alam ko nanloloko Ang hirap lang ko sa mamamayan, naloloko Hindi ba? Ako hindi ako maloloko niya mga yan Nagsasalita pa lang, alam ko na Sa tagal na natin, ilang presidente na po ang inabot ko. Nagkaisip ako kay Marcos, pero naging tao ako si Macapagal, ang presidente. Mga kaibigan. Nagkaisip ako, Marcos na nakaupong presidente. Ngayon, nagsasalita pa lang yung mga yan. Alam na natin kung nanloloko Ito mga pinagsasabi natin nung ibinalita sa atin nung isang nakikinig sa atin sa Montreal, Canada. Ewan ko kung sa buong Canada ito. Alam ba ninyo na sa Canada pala libre ang tubig? Libre. Wala silang binabayaran sa tubig. Mga kaibigan. Kaya walang karapatan Ito, kuryente, ubod ng mahal sa atin ngayon. Mga kaibigan. Saan kinukuha ng tao yung mga pambayad na yan? Lalo na sa panahon ng pandemya. Saan kaya kinuha ng tao yan? Mga kaibigan, magtataka
Saan sila kumuha ng pambayad? Ngayon, eto. Lilipat tayo ng paksa. Kasi meron tayong nabasa rito. Ang sabi ho nitong isang tarantadong opisyal ng Destruction of Environment and Natural Resources. Sila ang sumisira niyan eh. Tinitiyak daw nila yung publiko na nahahati sa kontrobersyal na Dolomite Sand Project. Siyempre, may gusto. May gusto lang niya yung mga Dutertanings na dedede, Dedede. Ayan po, mga kaibigan. Meron daw, hindi raw, pinagpipilitan na hindi raw na wash out o tinangay ng alon, ng dagat at ng ulan, yung pong itinambak na dolomite sa Manila Bay. Alam nyo, sabi niya, itong pangalan nito, Assistant Secretary, Assistant Secretary lang Darius Niser. Ang nangyari daw dyan, kaya nagkulay paminta na ngayon ulit, lumilitaw na yung yung ilalim, di ba? Militaw na. Ang paliwanag niya, natakban lamang nung walang yatong ayop na ito, no? Talagang tahasan Tahasan kung magwalang yan ng paliwanag. Tignan niyo, natakban lamang daw ito nung kulay gray, kasi kulay gray yun di ba? Itim na gray, di ba? Itim tsaka gray, isa lang yun yung yung puti, natakban daw na, saan ang galing yun? Di sa ilalim nung gago, di ba? Ano yun, nag-flip-flop? Bumaliktad yung yung ibig niya sabihin, napunta sa ilalim yung puti. Kung gano'n ang paliwanag niya, di ba? Describing claims as based on speculation. Speculation daw yun. Haka-haka lang daw natin yun. And draw conclusions. At hilaw na, konklusyon. Dahil sa pagpapalit ng kulay ng ilang lugar dyan sa Manila Bay. Tarantado. Pag tinakban nyo ulit yan, puputi ulit yan. Di ba? Maghahakot na naman kayo, tatambakan nyo ng panibago. Walang katapusan tambak yan. Ayaw pa rin tanggapin ang katotohanan Paano? Pera ito Ang gusto matuloy Di ba? Ubusin talaga yung pera para manakaw nila. Hindi ba, mga kaibigan? Ang pondo sa paglilinis niyan, tandaan ninyo, yung pinahihintulutan ng batas sa pamamagitan ng mandamus na iginawad ng Korte Suprema para dun sa writ of kalikasan. Ang sinasabi ron, linisin at alagaan. Matagal na proseso yun. Katunayan, inihingi ng budget yan. At ang nakuhang budget niyan mahigit 4 na bilyong piso. 400 bilyon yata 4 na bilyon ba? Nakalimutan ko Ngayon, yung perang yun, gagamitin mo sa patuloy. Continuing yun. Yung clean up, paglilinis at yung pag-aalaga. Alagaan mo. Paano mo alagaan yan kung hakot ka lang ng hakot ng basura dyan? Nagtalaga doon sa batas na yon ng
13 ahensya na sila ang sama-samang magsasagawa niyan. Yun ang nakalagay doon. Pero hindi sinabi ron, magtamba kayo ng dolomite o kaya gawin ninyong beach yan. Hindi mo malilinis yan eh. Kung wala ka namang ginagawa para malinis mo yung mga mikrobyo at saka mawala yung kapag ka umuulan, hindi na mangyari na pumupunta ang basura dyan. Di ba? Unang-una mo dyan ay yung mga lagusan ng tubig papunta sa Manila Bay na itinatapon ng mga lunsod. Ha? Kasama na yung Pasig River. Kasama yan. Diyan pumupunta ang tubig niyan, mga kaibigan. Wala naman tayong ginagawang paglilinis eh. Di ba? Gusto nilang ma-jackpot yung pondo na inilaan para dyan. Gusto nilang manakaw. Kaya yan ang inisip nila. Kasi puti, magmumukhang malinis. Pero, ang tagal ng pag-aaral niyan. Siyensya na yan. Kumbaga, confirm na yan. Na yung dolomite, hindi makatutulong. Makapipinsala pa lalo. Ha? Mabuti sana kung dumi lang eh. Lason eh. Malalason yung mga nabubuhay dyan na kung ano-anong bagay. Yung mga laman dagat, mga gaya ng isda. Meron pang araw dyan yung sa Manila Bay, yung parang ibang klase ng sardinas, yung ginagawang sardinas na isda. Dyan din. Nandyan lang sa Manila Bay. Apektado yun. Pati yung mga sa ilalim na nabubuhay. Dahil doon sa ginawa na yan na dolomite. Katunayan, sa Cebu nga, hindi na makapangisda. Doon sa malapit sa bundok na pinagkunan nila ng dolomite. Sapagkat umaagos na ron sa dagat. Kaya 5 kilometro mula doon sa area na yon na dati nangingisda ang mga mangingisda ron. Doon lang, hindi na sila lumalayo. Ngayon, kailangan nila lumayo ng 5 kilometro para sila makapangisda. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ay nako mga kaibigan, paulit-ulit na natin yan. Paulit-ulit din ang panloloko nitong DENR eh. Eto ngayon, habang ang pagpasok po ng mga dayuhan ay pinagbabawal dahil sa COVID-19 pandemic, ang Pilipinas po ay tutulong pa sa pagpasok ng mga Chinese nationals nasangkot sa mga ilan daw na industriya dito. Yan, pasukan na naman ng mga illegal dito. Di ba? Bukod sa may bawal na, makakapasok na naman panibagong mga manggagawa nila rito na makapagtatrabaho kahit turista ang punta rito dahil sa visa upon arrival pero wala namang karapatang magtrabaho, makapagtatrabaho. Ito sabi ko galing pala sa China, itong si Teddy Boy Finger Locsin. At nag-usap sila nung foreign minister na nung foreign minister ng China. At nagkasundo na maglalagay ng fast lane for urgently needed personnel exchanges. Mga kaibigan, papapasukin ng mga inchik dito. Express lane ito. Big sabihin, walang sita-sita ito. Magdala man ng shabu yan, ano man ang dalhin yan dito, wala hong restriction yan. Mga kaibigan, ang sabi, the fast lane will facilitate
with due safeguards. Talagang bibigyan ng VIP treatment. With due safeguards daw. Safeguard. Tado. Safeguard. The movement of essential official exchanges and travel by personnel. In crucial ito naman ngayon ang ganito, dito idadivert sa sinasabi nilang fast lane na ito. Para sa custom. Sa custom naman, yung mga kargamento riyan, may parang fast lane, express lane. Hindi sila dumadaan sa mahigpit na proseso. Meron yan kasi may mga section yan, di ba? May section sa customs na dadaanan ng kargamento kung tawagin green lane. Green lane yun Katumbas yun ng express lane at saka nung fast lane na sinasabi nitong si Locsin. Ang dumadaan doon, yung mga malalaking kumpanya rito, Rostans, ano pa, yan, sila, yung mga incheck, SM, yan. Yung mga basta malalaking yan, kasi nag-i-import yan doon dumadaan sa express lane. Ito ngayon ang gagawin nila. Hindi lang natin alam, siyempre kasama na rito pati yung customs, di ba? Hindi lamang immigration. Exchanges daw ito, yung papapasukin, padadaanin dito, essential official exchanges and travel by personnel in crucial, ang daming kalukuhan ng mga hayop nito, mga kaibigan. Samantalang ito ngayon magiging paraan para madaling makapasok ang mga incheck. Siyempre, sasabihin lang nila, kabilang sila dyan. Diba? Kasi pabor sa China yan, mapapasok nila mga tauhan nila rito. Diba? So, yun lang ang sasabihin nila, dyan sila. Sa fast lane na yan dadaan. Lusot na lahat yan. Ultimo Shabu ay lusot na dyan. Ito pa isang tagapagtanggol ng incheck. Lahat puro sa interest na ng incheck Samantalang yung mga Pilipino, hirap na nga makabalik dito kung magkakaluwagan na. Hindi na sila rin, ngayon, kahit ngayon, pwede naman silang umuwi, di ba? Pero mahirapan na sila dahil kailangan nilang dumaan sa, para silang, daig pa nila yung dayuhan. Sabi ko nga imbes na kumuha kayo ng Philippine passport, mas maganda bumili kayo ng passport ng incheck. Di ba? Yun ang gamitin nyo dahil yun wala sita. Dadaan ka rito sa fast lane, express lane, mga kaibigan, VIP. VIP lane. Ba't di pa ganun ang tinawag nyo, VIP lane? Yun ang katumbas niyan Mahirap pumasok na Pilipino rito na naninirahan sa Amerika. Kung wala kang Philippine passport, kukuha ka ng visa. Ang incheck libre. Yan po, At dinipensahan din ito palang Department of National Defense of China. Dapat yun ang pamagat nito Kasi po, ang dinidepensahan nito, interest din ng incheck. Ang sabi, ang parang sinasabi nito si Delphin Lorenzana, hindi dapat daw ipangamba iyong kaligtasan, seguridad ng ating bansa dahil sa pagkakasangkot ng isang Chinese state company sa Pilipinas. O yung tinatawag na third telco ng pangalan ay DITO Telecommunity Corporation. Hindi raw yun. Kumbaga, immaterial daw yun. Sabi niya yung 40% na puhunan
ng China Telecom dito, telco, doesn't make dito Chinese-owned. Hindi raw nangangahulugang Chinese-owned. Sabi nila sana, dito is owned by Filipinos and he believed that it won't be Chinese citizens who would build dito towers inside military camps. Tingnan ninyo, ako suspecha ko, nag-shift na ng ideology ang mga ang nasa armed forces tsaka to si Lorenzana. Kasi nga, si Lorenzana napapabalita po, tatakbong senador. Kaya, ang pinupuhunan niya, yung pagpayag sa mga pagpapapasok ng mga negosyo at kung ano-ano pa na nakokompromise ang seguridad, security at kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Baliwala sa kanila yun. Siyempre, ito ang kapalit ng pagtakbo, mga kaibigan. Dito kukuha ng pondo. Sana sa susunod na eleksyon, makita naman natin na hindi ang mga botante ay hindi papayag na iboto nila ang mga taong kamukha nitong sina Lorenzana at iba pang mga kandidato na tinutulungan ng China. Hindi ba ninyo napapansin lahat ng ipinatutupad dito unti-unti na? Kung ano yung patakaran. Tinan ninyo Hong Kong, sinira ng China, di ba? Ang ganda-ganda sa Hong Kong. Dati, puntahan talaga. Ngayon, sino pa pupunta riyan? Sipin mo, wala namang problema sa ekonomiya ng Hong Kong. Hindi ba? Pinasok ng China. Winasak. Ang ganda-ganda ng ekonomiya ng Hong Kong. Kaya nga, ang daming nagpupunta dyan Di ba? Simula nung pakialaman nila, ayun na, nasira na. Kailan pa babalik ang tao dyan? Wala nang babalik dyan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo ako, pupapuntahin mo China, kahit ilibre mo pa ako ng pamasahe, ilibre mo ako ng hotel, at kung pupunta ako, bibigyan mo ako ng kahit na 5 milyon. Sa inyo na lahat yan. Lapid bumabanat. Lapid Fire. Yung tungkol sa tuition at iba pang mga sinisingil ngayon ng universidad. Walang hiya na ngayon. Pinayagan ba ito ng gobyerno? Tsak na hindi naman gagawin ito. Sintido ko mo ng isang universidad ngayon sa Cotabato kung walang pahintulot ito ng mga tanggapan ng Department of Education, DepEd, tsaka yung CHED, di ba? Yung Commission on Higher Education. Education ultimo dito, ultimo kuryente. Sinabi ko ito nung unang pinaplano yan, di ba? Pag nangyari yung ganyan, pati internet ng nagagamitin ng eskwela, sisingilin sa estudyante, di kita pa sila. Isa lang ang bayad nila sa internet, di ba? Sa eskwela. Isipin mo, pagbabayarin mo lahat ng nakapag-enroll, lahat yan, kukolektahan mo ng bayad. Kumita pa sila. Di ba? At hindi lang yan, magugulat kayo. Napakaraming sinisingil nitong Notre Dame of Marble University sa mga nagsisipag-aral. Kaya meron ngayong petition para ito ay hindi maipatupad yung katarantaduhang mga paniningil. Kung ano-ano sinisingil. Mga kaibigan,
mga babayaran mo yung kailangan sa universidad. Ito yung mga mga estudyante nagrereklamo yung mga sila tsaka yung mga magulang nila. Siyempre, probinsya yan eh. Karamihan dyan talagang iginagapang ang kanilang pag-aaral ng kanilang mga magulang. At karamihan dyan, sigurado yan, mga magsasaka lang ang mga magulang. Pero katakot-takot po ang sinisingil. Meron ngayong online petition laban dito sa Notre Dame of Marbella University. Kanina, chinecheck ko ang mga pwede kong makontak, website, mga Facebook account, wala ho eh. CHED at saka DepEd. Kung saan kayo ibabato. Pag nag-post, nag-comment ka, sasagutin ka kaagad, yung mabilis na sagot. Na pumunta ka sa ganung site, pag binuksan mo, wala, hindi mo makapupuntahan. Katarantaduhan po lahat, mga kaibigan.